Alam ni William na babalik si Elena sa bahay nila dahil matigas ang ulo nito. Pinapalitan niya ang lock ng gate at hindi na nakapasok si Elena. Pero hindi susuko si Elena. Nagpunta siya sa hotel at si William na ulit ang CEO nito. May dala siyang mga cookies na siya mismo ang nag-bake para sa snacks ni William. Diretso lang siya sa office nila noon ni William. Nagulat si Sonia nang makita si Elena. "Ma'am CEO." Masayang tanong nito. "Sonia, kumusta ka na?" Tanong ni Elena. "Okay lang. Babalik ka na rin ba?" Pero, alang-inang tanong ni Sonia. "Pero ano?" Nagtaka si Elena. Wala. Welcome back." Tanging nasagot ni Sonia. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nang makabalik si William bilang CEO nila ay palaging kasama nito si Enelive, at gusto pa na tawagin siyang Ma'am CEO. Kasalukuyang nasa office sina Enelive at William ngayon kaya kailangan niyang pigilan si Elena na huwag pumasok sa loob. "Thank you. Andyan ba si Liam?" Muling tanong ni Elena. Wala, nasa restaurant ata." Pagsisinungaling ni Sonia. Pero nahalata naman ni Elena na hindi siya nagsasabi ng totoo. "Sigurado ka, Sonia, kasi hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Alam kong hindi totoo ang sinasabi mo," naiiling na sabi ni Elena. Napayuko si Sonia. "I'm sorry, Ma'am CEO," paumanhin ni Sonia. "It's okay. Bumalik ka na sa trabaho mo at ibibigay ko pa itong mga cookies kay Liam," masayang sabi ni Elena at pumasok na sa loob ng office. Pero, habol ni Sonia, ngunit hindi na siya narinig ni Elena. Napagpasyahan niyang sundan ito, baka kailanganin siya. Alam naman ni Elena na nandito rin sa loob si Enelive, pero wala siyang pakialam. Pakapalan na lang talaga ng mukha. At andun nga ang dalawa. Nakaupo pa talaga si Enelive sa table niya. "Good morning, Liam. Cookies for you," masayang bati ni Elena. "Ay, andito na naman ang makapal," si Enelive ang sumagot. "Good morning, sabon sa puwet," masayang bati ni Elena na walang pakialam kay Enelive. "Which? Iniinis mo talaga ako," galit na sigaw ni Enelive. "Masarap ito, Liam. Kainin mo. Hindi masyadong matamis, sakto lang sa panlasa mo." Hindi pinansin ni Elena si Enelive at patuloy lang siya sa paghahain ng cookies sa harapan ni William. "Why you're here again?" Seryosong tanong ni William. "I told you already, Liam. Hindi kita susukwan." Simple, baliwalang sagot ni Elena. "Ano naman ang simple dyan? Sabihin mo makapal lang talaga yung mukha mo. Pirmahan mo na ang annulment nang makasal na kami." Singit ni Enelive. "Stop it, Elena. Gusto mo bang ipaban kita rito sa hotel?" Pagbabanta ni William. "Gawin mo ang gusto mong gawin, Liam, dahil gagawin ko rin ang gusto ko," matapang na sagot ni Elena. "Hay nako, kailan kaya mawawala sa buhay mo ang asungot na ito?" Nakapamaywang na tanong ni Enelive. "Sorry ka na lang dahil hindi yan mangyayari," nakangising sabi ni Elena. "Which?" Inirapan naman siya ni Enelive. "That's enough. Kahit ano ang gawin mo, Elena, ay hindi na magbabago ang isipan ko. Kung hindi ka rin lang naman pipirma sa annulment ay umalis ka na." Pagtataboy ni William. Hindi pa nakontento at itinapon ang mga inihain ni Elena na mga cookies sa basurahan. Masakit, hiyaw ni Elena sa kanyang isipan. Pero hindi pa rin siya susuko. Determinado na siyang hinding-hindi makikipaghiwalay kay William. "Meron pa akong reserve na mga cookies dito. Kainin mo ito, Liam, at huwag mo nang itapon." Naglagay ulit ng mga cookies si Elena sa harapan ni William. Pero determinado rin si William na tapusin na ang lahat sa kanila. "I said go away and don't ever come back. Bakit ba ang tigas ng ulo mo?" Galit na tanong ni William at lumipad ang bagong hain na cookies ni Elena sa dingding. Gustong maiyak ni Elena dahil tulad ng kanyang mama ay hindi na niya kilala ang William na nasa kanyang harapan ngayon. Pero dahil nga matigas ang ulo niya ay hindi pa rin siya susuko. "I will never go away. Pwede na lang," pabitin na sagot ni Elena. Bigla namang kinabahan si William at napatingin ng lihim kay Elena. Alam niyang labis niya itong nasaktan. Damn! Mura niya sa kanyang sarili. "Puwera na lang kung mapagod ako sa kakahabol sa'yo, Liam. Sana hindi mangyari yun," malungkot na sabi ni Elena. "Ma'am CEO, okay ka lang ba? Ihahatid na kita sa labas," singit ni Sonia. "Ma'am CEO,
How many times will I tell you na ako na ang bagong ma'am CEO? Galit na tanong ni Annalyn. Hindi bagay sa'yo ang maging CEO. Nakatawang sigaw ni Elena. Mas mabuti nang tumawa siya kaysa idibdib ang mga pinagsasabi ni William. Tayo na, Sonia, pakisamahan ako sa labas, pakiusap ni Elena at tumingin kay William. Aalis na naman ako, Liam, but I will not surrender. Pahabol ni Elena at binigyan ng masamang tingin si Annalyn. Nang makalabas sila ng office ay nag-aalalang nagtanong si Sonia. Okay ka lang, ma'am? Of course. I'm perfectly fine, Sonia. Don't worry about me, masayang sagot ni Elena kahit durog na ang kanyang puso. Mabuti naman, ma'am. Hindi na kita may hahatid sa pinakalabas, sabi ni Sonia. Okay lang, Sonia. Unahin mo ang trabaho mo. Hindi rin naman ako uuwi. Hihintayin ko si Liam, sagot ni Elena. Ma'am, malungkot na sambit ni Sonia. Naaawa siya sa sinapit ni Elena. Sige na, Sonia, pagtataboy ni Elena. Walang nagawa si Sonia kundi iwanan si Elena na mag-isa. Buong maghapon si Elena na naghintay na umuwi si William. Kahit mainit sa labas ng hotel ay tiniis niya ang lahat ng ito, basta may paglaban lang niya ang lalaking minamahal. Sa wakas ay lumabas na sina William at Annalyn. Pero patungo ang mga ito sa parking lot kung nasaan ang kotse ni William. Nakasunod lang siya sa likuran ng mga ito. Ang plano niya ay mabilis na sumakay sa loob ng kotse ni William. Pero hindi niya akalain na siya ang magugulat sa kanyang nakita. Biglang hinalikan ni Annalyn si William at isinandig sa kotse nito. At walang sabi-sabing hinalikan niya si William at gumanti naman ito ng halik sa kanya. Hindi pa nakontento ay niyakap ni William ng mahigpit si Annalyn. Napaatras si Elena at hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Basta biglang namanhid ang buo niyang katawan na gustuhin man niyang humakbang papalayo ay hindi niya magawa. Ang bigat-bigat ng kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay hindi rin siya makahinga. Para bang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Sobrang sakit ng kanyang nadarama kaya nag-iwas siya ng tingin. Nakita niya si Antonia na kalalabas lang ng kanyang kotse. Pinilit niyang makagalaw at naglakad ng dahan-dahan papunta rito. Elena, nagulat naman si Antonia nang makita siya. Let's get out of here, mahinang pakiusap ni Elena. Kahit sariling boses niya ay hindi niya marinig. Nawalan siya ng lakas at gana. My God, what happened? Nag-aalalang tanong ni Antonia nang makitang tumulo bigla ang mga luha ni Elena. Please, umalis na tayo rito, muling pakiusap ni Elena at naupo sa front seat katabi ni Antonia. Hindi siya nag-seatbelt at tulala lang na nakatitig sa kawalan habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. OMG, huwag mo akong tinatakot, Elena. Ano ba ang nangyari sa'yo? Natatakot na tanong ni Antonia. I'm okay, Antonia. Just drive and let's get out of here. Wala sa sariling utos ni Elena. Walang nagawa si Antonia kundi paandarin ang kanyang kotse. Balak pa sana niyang i-surpresa sina William at Elena sa kanyang pagbabalik galing Milan, ngunit siya ang nasurpresa dahil alam niyang may gulo na naman. Ano ba ang nangyari, madam? Tanong ni Antonia habang nagdadrive. May iba na si Liam, malungkot na sagot ni Elena habang patuloy lang sa pag-iyak. Napreno naman bigla si Antonia at ihininto sa gilid ang sasakyan para makapag-react ng todo. What? Gulat na tanong ni Antonia. Walang maisagot si Elena kundi mga luha niya na patuloy sa pag-agos. I cannot believe this. Nasaan ba si William at kakausapin ko? Galit na tanong ni Antonia. Huwag na, Antonia. Hayaan ko na muna si Liam. Masakit lang tingnan kapag ganun na ang eksena. Akala ko ay kaya ko kaya laban lang ako ng laban. Yun pala ay, napaiyak muli si Elena. Tahan na, madam, sabi ni Antonia habang tinatapik ang balikat ni Elena. Paano siya tatahan? Kahit sa ang sulok ng kanyang paningin, dilat na mulat ang kanyang mga mata ay walang ibang nakikita kundi ang eksena ng paghahalikan nina William at Annalyn. Ang sakit, Antonia, impit na iyak ni Elena. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala na magagawa ito ni William. Mahal na mahal ka niya. Nalolokang sigaw ni Antonia. Kahit ako ay hindi makapaniwala noong una. Pero ang makitang naghahalikan sila ni Annalyn ay hindi ko kinaya. Hindi ko pala kaya. Pumalaho ng iyak si Elena. Habang si Antonia naman ay napatigil ng marinig kung sino ang kalampungan ni William.
I smell something fishy with that gold digger Enelive. Muling binuhay ni Antonia ang makina ng kanyang sasakyan at nag-U-turn sila. Bakit tayo babalik? Nagtatanong si Elena. Ano pa ba para bigyan ng leksyon ang malanding si Enelive? Sagot ni Antonia. Pero wala na ata sila sa hotel, Antonia. Nakauwi na siguro. Hindi ko lang alam kung sa dati naming bahay o nakabalik na ba siya sa mansyon ng mga Del Fierro, naguguluhang sabi ni Elena. Mas lalo naman naguluhan si Antonia sa pinagsasabi ni Elena at wala siyang maintindihan. Anong dati ninyong bahay? Doon ba kung saan una kayong nagsama ni William? Tanong ni Antonia. Oo doon, pero pagpunta ko lately ay pinalitan na ang lock at password ng gate. Baka umalis na sila at bumalik sa mansion, sagot ni Elena. Magulo pa rin sa akin Madam bakit ba umalis kayo ni William sa mansion ng mga Del Fierro? Nasaan sina tito at tita? Nakakunot noong tanong ni Antonia. Hindi ko alam kung nasaan sina mommy at daddy, Antonia. Nang mawala ka ay may mga nangyari. Nag-away kami ni mama dahil ginigipit niya kaming lahat. Patay na rin si tita Valeria at kumato sa hospital si daddy, paliwanag ni Elena. Mas lalong naloka si Antonia sa kanyang mga narinig. Ano, ilang araw lang akong nawala ay ganyan na ang mga nangyari. Nalolokang tanong ni Antonia. Tumanggo lang si Elena at malayo ang tanaw sa daan. At teka lang, what do you mean na ginigipit kayo ng mama mo? Ang bait kaya ng mama mo at hindi makabasag pinggan. Napailing pa si Antonia na hindi makapaniwala. Mahabang kwento, Antonia, ang kasama kong mama na mabait ay may amnesia pala. Ngayon ay nagising at naalala na niya ang lahat after 20 years. Siya ay si Lucian Bernabe Laksamana. At malupit siya, Antonia. Hindi siya katulad ng mama ko na mabait, mahabang kwento ni Elena. Grabe naman ang nangyari sa'yo, Elena. Don't worry, nandito na ako. Hindi ka na mag-iisa, sabi ni Antonia. Pero naloka ako sa mama mo. Dugtong niya. Natuwa naman si Elena na may isa pa siyang kaibigan na mabait at handang damayan siya. Salamat, Antonia, pero malabo ko na atang makuha si William. Noong una ay determinado ako, pero ngayon parang hindi ko na alam. Baka nga mahal pa ni Liam si Enelive, malungkot na sagot ni Elena. Nag-iisip pa ako kung lalaban pa ba o susuko na. Lalaban, huwag kang susuko, Elena. Sigaw ni Antonia, nandito na tayo sa dati ninyong bahay. Let's see if nandito ba si William at ang bruhang gold digger, sabi ni Antonia at nauna na itong bumaba ng kotse. Nag-doorbell si Antonia at walang nagbukas sa kanila. Wala atang tao, sabi ni Elena. Wait. Tatawagan ko si William. Humanda siya sa akin, lalo na yung gold digger na yan. Nakairap na sabi ni Antonia habang pinipindot ang number ni William. Hindi naman siya naghintay ng matagal dahil sinagot naman kaagad ni William ang kanyang tawag. Nasaan ka? Seryosong tanong ni Antonia. Pinakinggan niya ang sagot ni William. Okay, just wait for me. Pupuntahan kita at mag-celebrate tayo ng aking pagbabalik. Excited na sabi ni Antonia. Nasaan daw siya? Tanong ni Elena. Nasa Del Fierro Mansion siya. Come on, Elena. It's rest back time. Masayang sabi ni Antonia sabay balik sa loob ng kanyang kotse. Napailing na lang si Elena. Yung gusto na niyang sumuko pero may kaibigan siyang baliw na handang rooms back para sa kanya. Bago sila magpunta sa Del Fierro Mansion ay dumaan muna sila saglit sa sula ni Antonia. Inayusan niya si Elena upang magmukha itong kaakit-akit kay William at matalbagan si Enelive. Antonia, bakit ang ikli ng suot ko? Hindi may pinta ang mukhang tanong ni Elena. Yan ang restback mo kay Liam. Masayang sagot ni Antonia. Ha, hindi kita maintindihan. Naguguluhang sagot ni Elena. Wait mo lang Elena at darating na ang ating mga boylet. Excited na sigaw nito at medyo kinikilig pa. Ang suot ni Elena ay masyadong revealing. Naka-red tube dress siya na sobrang ikli. Makikita ang singit niya kapag gumalaw lang ng kaunti. Putok didi din siya dahil hapit na hapit ang dress sa kanyang katawan. Naka-cycling naman siya ng fit para itago ang pinakamaselang parte, pero hindi siya comfortable sa kanyang suot. Maya-maya nga ay dumating ang kanilang mga boylet, mga gwapong batang lalaki na matitipuno ang mga katawan. Let's go mga boylets! Sigaw ni Antonia at nauna na ito sa sasakyan. Sa front seat na upo si Elena habang ang dalawang boylet ay nasa likuran.
May dala silang mga chips at maraming wine. Balak ata ni Antonia na maglasing. Nasaan ang sinasabi nitong resback? Tanong ni Elena sa kanyang isipan. Mabilis silang nakarating sa Del Fiero Mansion. Bumukas ang gate pero hindi sila sinalubong ni William. "Come on, boys. Alam nyo na ang gagawin." Sigaw ni Antonia at pumasok na sila sa loob. Tahimik lang si Elena na nakasunod kina Antonia dahil hindi pa rin siya komportableng kumilos. Nagtaka naman si William nang makitang may kasama si Antonia. Hindi niya pa nakikita si Elena dahil natatakpan ito ng mga boylets. "Who are they?" Nagtatanong si William. "My boylets." Kinikilig na sagot ni Antonia. "Let's party. May isa pa akong kasama." Sabi nito at hinakela si Elena. Napakunot ang kilay ni William nang makita ang maikling suot ni Elena, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. "This is not the right time for jealousy." Saway niya sa sarili. "Akala ko ikaw lang mag-isa. Nagdala ka pa talaga ng mga asungot." Naiinis na sigaw ni William. "Ha? Anong asungot? Kasama ko kaya ang asawa mo?" Maang-maangan ang peg ni Antonia na kunwaring walang alam sa mga nangyayari kina Elena at William. "Whatever." Napailing na sagot ni William. "Let's start the party." Si Antonia lang ang masaya kasama ang kanyang mga boylets. "Elena, have a sip of wine," mapang-akit na sabi ng isang boylet. Malagkit itong nakatitig kay Elena habang si Elena naman ay nakakunot ang noo. Napangisi si Antonia, magaling itong kinuha niya. "No, hindi ako iinom," tanggi ni Elena. "Naku madam, kailangan mong uminom kung gusto mong makaresback." Bulong ni Antonia kay Elena. "Ganun ba yun?" Nagtatanong si Elena na pabulong din. Mas lalong nene si William at nagpapantang na ang kanyang mga bagang. "Kalma," bulong niya sa sarili. "Oo kaya go na. Maglasing ka with the boylet at tingnan lang natin kung hindi mamatay sa selo si William." Pabulong na sabi ni Antonia. Mas excited pa siya kaysa kay Elena. Hindi nakasagot si Elena nang biglang dumating si Annalyn. "Madami ang namamatay sa bulungan ngayon," nakangising sabi ni Annalyn. Lumingon naman si Antonia with a tiger look ang eyes na tila lalamunan niya ng buhay si Annalyn. At madaming gold digger na gumagala ngayon sa mansyon ng mga mayayaman. Nang iinsultong sabi ni Antonia. Nagulat naman si Annalyn nang makita si Antonia. Antonia," nabubulol na sambit ni Annalyn. "Ako nga, I'm back and I will make your life a living hell." "Ha. Nakatawang sagot ni Antonia. "Baliw," naiinis na bulong ni Annalyn. Habang si Elena ay hinarap ang mga boylet ni Antonia at masayang nakipag-inuman sa mga ito. "That's my girl," mahinang bulong ni Antonia. Napaismid naman si Annalyn. "Kahit kailan talaga ay wala kang ibang ginawa, Antonia, kundi ang manggialam ng buhay ng may buhay," nakasimangot na sabi ni Annalyn. "Kung buhay mo lang naman ay wala akong pakialam. Did you hear it right?" Galit na tanong ni Antonia. "Hindi ako bingi kaya huwag kang sisiga." Gumanti ng sigaw si Annalyn. "All of you, get out." Malakas na sigaw ni William. Natigilan ang lahat at napatingin sa galit na si William. "Seriously?" Nagtatanong si Antonia at napatingin kay Elena with the boylets. At napangiti siya ng lihim dahil mukhang magtatagumpay ang kanilang plano. Si Elena ay lasing na at tawa lang ng tawa habang nakikipag-inuman sa mga boylets at hindi narinig ang sigaw ni William. Sesabog na talaga sa galit si William at hinailan niya ang dalawang boylet palabas ng pintuan. Hindi nakapanlaban ang mga ito dahil ang lakas ni William. Napatingin si William kina Annalyn at Antonia. "And you two, get out." Pagtataboy niya sa dalawa. Kumari pa naman ng takbo sina Annalyn at Antonia. Kapag galit na si William, ay lumalayo talaga silang lahat. Puwera na lang kay Elena na pasuray-suray kung maglakad. Uuwi na rin siya dahil iniwanan siya ni Antonia. Lasing na siya pero alam pa naman niya ang kanyang ginagawa. "And where do you think you're going?" Galit na tanong ni William. Napatigil sa paglalakad si Elena at napatingin sa kanya. "Uuwi, hehe," nakangising sagot ni Elena. "You can't go home." Sigaw ni William at inilock ang pintuan. Medyo nahimasmasan naman si Elena at biglang kinabahan nang makita ang galit na si William. Papalapit na ito sa kanya. Nawala ang takot ni Elena nang makita ang mukha ni William sa malapitan. Hamaba na ang balbas at buhok nito. Parang nagbalik ermitanyo lang.
Kung totoong masaya ito sa piling ni Enelive ay maaliwalas sana ang mukha nito at hindi maitim ang eyebags. Kahit ganun pa man ay gwapo pa rin si William sa paningin ni Elena, at miss na miss niya na ang asawa. You can't go. I need to punish you. Pagbabanta ni William. Napasimangot naman si Elena, medyo lasing na siya at nawalan pa ng balanse. Nasalo naman siya ni William at sa wakas ay muli niya ring nayakap ang kanyang asawa. Liam, I miss you, bulong ni Elena at niyakap pa ng mahigpit si William. Si William naman ay napalunok sa tensyon at mabilis niyang itinulak si Elena. Muntik na itong matamba, buti na lang at nakahawak si Elena sa dingding. Binuksan ni William ang pintuan upang palabasan si Elena. Kailangan niyang itabi muna ang lahat ng emosyon bago siya makagawa ng hindi tama. Ngayon pa na maghihiwalay na sila, successful ang operation ni Madam Glamorosa at nagpapagaling na lang ito. Kailangan pa rin nila ng maraming pera para sa pagstay nito sa ospital. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Elena kapag siya lang mag-isa sa kwarto. Maging sa pagtulog at panaginip ay humihingi siya ng tawad dahil hindi niya ito ipinaglaban. What else can he do? He can't let his mom die. Tinanggap na lang niyang hindi sila para sa isa't isa ni Elena. Pero ayaw talaga sumuko ni Elena, at malapit na siyang bumigay. Samantalang si Elena naman ay nanatiling nakatayo kahit malapit lang siya sa pintuan. Bakit siya lalabas gayong nakapasok na siya? No, hindi ako lalabas. Dito ako matutulog, matigas na sagot ni Elena. Ang hindi nila alam, hindi tuluyang umalis sina Enelive at Antonia. Nasa labas lang ang dalawa at nakikimarits. Hoy, gold digger, bumalik ka pa talaga rito ha. Para saan? Sa pera, ako na lang ang magbibigay sa'yo ng pera. Tantanan mo ang mga kaibigan ko. Alok ni Antonia. Napa-arko naman ang isang kilay ni Enelive. Basta pera ang pinag-uusapan ay nag-iiba talaga siya ng mood. Mukhang madodoble pa ang kikitain niya. Sure ka ba? Tanong ni Enelive. Sure na bruha. Mahina pero matigas na sagot ni Antonia. Tahimik ka nga, baka marinig pa tayo ni William, bulong ni Enelive. Call. I will triple the money, seryosong sabi ni Antonia. Ayaw niyang magkahiwalay ang dalawa. Masaya na sana sila at biglang nagkagulo. Sure, but I need assurance. We need to sign a contract or something that you'll triple the money, suhestyon ni Enelive, sigurista talaga pagdating sa pera. No problem, let's go to my condo, paanyaya ni Antonia. At nilisan na nila ang Del Fierro Mansion. Good luck, madam. Huwag mo nang pakawalan si William, bulong ni Antonia sa sarili habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. Samantala, si William ay sumasakit na ang ulo dahil sa pagmamatigas ni Elena. Go away, Elena, while I'm being nice, pakiusap ni William. Wala akong pakialam kung magalit ka, Liam. Gusto kong magalit ka kaysa wala kang pakialam. Naiiyak na sigaw ni Elena. Go out. Biglang kinaladkad ni William si Elena. He had no choice. Aray, masakit, Liam. Sigaw ni Elena habang napapaluha. Natigilan naman si William at napatingin sa namumulang braso nito. Damn, mura ni William. Nakalimot siya sa sarili at nasaktan si Elena. Bakit ka ba ganyan, Liam? Ouch! Napangiwi si Elena nang kumirot ang kanyang braso sa biglaan niyang paggalaw. Careful, sabi ni William at maingat na hinawakan ang braso ni Elena. Masakit pa ba? Nag-aalalang tanong ni William. At kitang-kita ni Elena sa mga mata nito na mahal pa rin siya ni William. Masakit pa, pero mas masakit ang puso ko, Liam, sagot ni Elena. Napalunok si William. Ramdam niyang kahit anong iwas niya, may parte pa rin ng puso niya na para kay Elena. Si Elena naman ay lumapit, humawak sa kamay ni William, at mahina itong tinanong, pwede bang kahit ngayong gabi lang, maging maayos tayo? Tahimik lang si William. Naramdaman niyang bamigat ang hangin sa pagitan nila. Nag-usap ang kanilang mga mata, puno ng lungkot, pangungulila, at mga salitang hindi masabi. Lumapit si Elena at niyakap muli si William. Sa pagkakataong ito, hindi na siya itinulak. Hinayaan siya ni William. Pareho silang nanahimik habang nakayakap sa isa't isa, pakiramdam nila'y saglit na huminto ang oras. I miss you, Liam, bulong ni Elena. I miss you too, Leo, mahina namang sagot ni William.
Sa gabing iyon, pinili nilang maging tahimik. Walang galit, walang pagtatalo. Magkasama lang silang muling nakatulog, magkahawak kamay at parehong umaasang baka may bukas pang mas maayos para sa kanilang dalawa. Samantala, sa kabilang dako naman, ay gising na gising si Antonia sa kalagitnaan ng gabi nang makita si Annalyn na nakatulog sa tabi niya. Walang hiya ka, sa lahat ng pwedeng katabi, ikaw pa talaga, sigaw ni Antonia. Nagulat si Annalyn. Ano ba, matulog ka nga dyan. Antok na ako. Reklamo nito. This is not happening, sigaw ni Antonia habang itinulak si Annalyn. Nahulog ito sa kama at napahawak sa ulo. Bakit ba? Reklamo ni Annalyn. Pinagsamantalahan mo ako, drama ni Antonia. Napatawa si Annalyn. Grabe ka naman. Wala akong ginawang masama, tumabi lang ako. Get out, singgal ni Antonia habang binabato ng unan si Annalyn. Fine, sagot ni Annalyn pero bago umalis ay ngumiti ito. In fairness, comfortable ang kama mo. Get out, sigaw muli ni Antonia habang binato ito ng flower vase. Kumari pa ng takbo si Annalyn palabas ng kwarto habang si Antonia naman ay humiga, nagtakip ng unan sa mukha, at napabuntong hininga. Anong gulo ba to sa buhay ko? Bulong niya sa sarili.